So ano nga ba yung pagkakaiba ng trabahong mas nakahihigit doon sa trabahong basta kumita lang? So karamihan sa friends type nating nakikita kung minsan pag tinignan mo yung shadow doon sa harapan is meron tinatawag na duling. O yung pinaka-reflection niya is meron isang piraso na hindi tugma. Ganon. Kung mapapansin nyo yung anino, ayan, puro diretso. Kahit yung anino nga ng wire dun sa taas is tid pa rin. So, yung sikreto niyan, para yan ay wag ng 100%. Yun lang 95% o 90% okay na eh. Ang kailangan is nilalagyan yan ng mga kalso. Yan o. Yan, noon pa man, pag ako gumawa ng French type, nilalagyan na yan ng kalso sa loob. So, wala namang problema yan kung nakalitaw na ganyan. Dahil yan ay, pag sinilikon yan, matatago na yan. O kung bronze ito, brown gamitin nyo, gusto nyo maitago, ingatan lang na wag masyadong lumahid. Hindi ka mukha ng clear na kahit nagkaroon ng konting excess, okay lang. Pag bronze, ay kailangan ingatan. So yan, pag yan ay nalagyan ng kalso lahat. So ganito, dalawa dyan, dalawa dito. Ibig sabihin sa isang block na ganito, 8 pieces yung kalso niyan. Yan o. Yan. 8 pieces ang kalso niyan. So yung katotohanan niyan is napakahirap magsiksik ng vinyl number 3 dyan dito. Sa mga singit-singit na yan. Bukod sa masakit sa daliri at sa kuko. Mahirap talaga. So kung 10 bintana yung gagawin mo, 10 bintana din yung pagpuputol mo ng vinyl. Sayang yung vinyl, kamahal nun eh, no? Sayang yung vinyl. Kaya doon sa mga iba na natutong hindi na gumagamit nun is ituloy nyo lang. Wala tayong problema dyan. Doon lang sa gustong magkaroon ng advantage. So, doon sa gawa. Kasi yung doon nga sa labas niyan, yung pinaka-reflection niyan is hindi nawawala ko minsan dito sa sulok. Yung duling kung tawagin nila. Excuse doon sa mga nasasagasaan. Excuse. Wala pong intention. Dito ang pinag-usapan po rito yung salamin at yung reflection ng Yan. Kaya yun po yung pagkakaiba ng trabaho na mas nakahihigit dun sa trabaho na